Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang buhay ni Yang Kai bilang isang subok na disipulo ng Ling Xiao Pavilion, at ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Ang hininga ng masa ay biglang hamupa. Si Yang Kai ay dahan-daang tumayo at sumulyap sa mga tao sa paligid niya. Pumili ka sa akin, nakatatandang kapatid na Yang. Sigaw ng isa, hahampasin kita ng magaan. Nangako ako na hindi ka masasaktan. Yang Kai. Piliin mo ako, bibigyan kita ng magandang oras, isang suntok lang tapos na, siguradong hindi mo sayangin ang oras ng lahat. Pumili ka sa akin. Piliin mo ako. Maraming ingay sa palengke, parang mga nagtitinda ng gulay na nag-aaway kung sino ang mas sariwa. Yang Kai, huwag mong labagin ang sarili mong mga patakaran. May nagpaalala. Tumawa si Yang Kai at inihagis ang walis sa kalangitan. Sabay-sabay na tumingin pataas ang 12-dosenang pares ng mata. Naghihintay sa sandaling bumagsak ang walis, nanalangin siya sa kanyang puso, piliin mo ako, piliin mo ako. Parang bumagal ang oras. Ang walis ay umiikot ng ilang beses sa hangin, at agad na nahulog. Tumalon ito sa lupa at nanatiling walang galaw. Ang harap ng walis ay tumuro sa isang malaking batang lalaki sa karamihan. Isang tinig ng panghihinayang ang narinig, puno ng sama ng loob at ayaw. Sa kabaligtaran, ang matipunong batang lalaki na may ngiti ay lumakad palabas ng karamihan, piniga ang kanyang kamao at sinabi ng may ngiti, mga kapatid, sana ay hindi ninyo ako sisihin kung ako ang nanalo sa digmaan ngayon. Trapo, ng aso. May mga tao na naiinggit. Bakit hindi ako mapili? Dumadating ako tuwing 5 araw. Nandito na ako ng isang buong buwan. Yang Kai, seryoso ka ba? Huwag mo nang banggitin. Nandito na ako ng 3 buwan at hindi pa ako napipili kahit isang beses. Ikaw, nakatatandang kapatid na lalaki, mas malala ka pa sa akin. Hindi ito nakakalungkot, masaya itong panoorin. Nagtinginan ng dalawang magkapatid at sabay na tumawa. Sa larangan, ang iba ay nagkalat na, naiwan na lamang sina Yang Kai at ang matipunong batang lalaki na nagkakatinginan. Trial Disciple Yang Kai, quench 3 layers. Yang Kai tinitingnan ang kabilang panig. Ordinary Disciple Zhou Dingjun, quench 5 layers of body. Iniulat ng matipunong batang lalaki sa kanyang pamilya. Ang mga disipulo ng Ling Xiao Pavilion ay mayroong antas. Mula sa ibaba pataas, mayroong 5 antas, Trial Disciple, Ordinary Disciple, Sitting Disciple, Elite Disciple at Core Disciple. Sinabi ni Zhou Dingjun na siya ay isang karaniwang disipulo, ibig sabihin, hindi pa siya natatanggap sa sekta ng guro, at hindi pa siya tinuruan ng isang mabuting guro. Kung makaka-breakthrough ka sa quenching period, magiging mas mataas na antas kang disipulo. Ang mga elite na disipulo ng susunod na mas mataas na antas ay lahat kahanga-hanga at pinipili mula sa mga disipulo sa ibaba. Ang mga pangunahing disipulo ay pag-asa ng henerasyon ng Ling Xiao. Sila ay sinasanay bilang mga hinaharap na kahalili. Gayunpaman, maaari nitong pasiglahin ang pagkabansot at kamalayan sa kompetisyon ng mga kabataan, na siyang pundasyon din ng malupit na sistema ng Ling Xiao Pavilion. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinagsaluhan si Yang Kai ng napakaraming tao ay isa pang patakaran ng Ling Xiao Pavilion, isang patakaran ng hamon. Patakaran ng sekta ng Ling Xiaoj isa, ang mga disipulo ng Ling Xiaoj ay may pagkakataong hamonin araw-araw at isang beses tuwing 5 araw. Ang lakas ng dalawang panig sa laban ay hindi dapat magkaiba ng 3 antas. Hindi nila dapat iwasan o katakutin ang pakikipaglaban. Kung lalabag sila sa mga patakaran, itataboy sila sa pader. Ang nagwagi ay magbibigay ng kaukulang puntos ng kontribusyon ayon sa antas ng disipulo ng kalaban, at ang natalo ay magbabawas ng kaukulang puntos ng kontribusyon ayon sa antas ng disipulo ng kalaban. Mga puntos ng kontribusyon, kilala rin bilang halaga ng kontribusyon ng angkan. Ito ang katangian ng Ling Xiao Pavilion. Sa madaling salita, ang mga kontribusyon na puntos sa Ling Xiao Pavilion ay katumbas ng pera. Basta't may sapat na kontribusyon na puntos, maaari mong ipagpalit ang anumang gusto mo, tulad ng mga pil, lihim na mga script, armas, at kayamanan na baluti, na may kaugnayan sa pagsasanay. Siyempre, maaari mo ring ipagpalit ang ginto at pilak. Ngunit sa pangkalahatan, ang kontribusyon ng angkan ay napakahalaga at mahirap makuha. Karamihan sa mga disipulo ay ayaw makipagpalitan ng ginto at pilak. Marami ring paraan upang makuha ang halaga ng kontribusyon ng angkan. Maaari kang makakuha ng tiyak na halaga ng kontribusyon sa pamamagitan ng paghahandog ng kita mula sa pangangalap ng kayamanan sa klan o pagtapos ng gawain na ibinigay ng klan. Isa sa mga pinakakaraniwan at pinakasimpleng paraan upang makakuha ng kontribusyon na halaga ay ang hamon.
Kung hamanin mo ang isang disipulo na mas mababa ng 3 antas sa iyong sariling lakas, makakakuha ka ng halaga ng kontribusyon kung mananalo ka. Kaya maraming tao ang nasa paligid ni Yang Kai sa umaga. Alam ng lahat na titigan ang malambot na hinog na bunga. Ang pangalan ni Yang Kai ay kilala rin sa Lingxiao Pavilion, hindi lamang dahil siya ay mayroong natatanging pagkakakilanlan bilang isang bihirang trial disciple, kundi dahil hindi pa siya nananalo mula nang pumasok siya sa Lingxiao Pavilion. Tuwing may hamon, natatalo siya. Natural lamang para sa mga may puso na alalahanin kung kailan huling hinamon si Yang Kai. Ngayon ay ika-5 araw mula noong huli. Ayon sa mga patakaran ni Zhang, maaari siyang hamanin muli. Walang sino man ang naiinggit sa halaga ng kontribusyon na maaaring makuha ng basta-basta. Bagaman nanalo si Yang Kai, hindi gaanong mataas ang halaga ng kontribusyon. Kahit gaano kaliit ang lamok, ito ay karne. Bukod pa rito, ang mga disipulo na haamon kay Yang Kai ay hindi mga mayayaman at marangal na tao. Siyempre, hindi sila magiging masyadong kaunti para sa kanilang maliit na kontribusyon. Sa larangan, sina Yang Kai at Zhou Dingjun ay nagsimula na ng kanilang posisyon at sabay na nagsabi, "Pakiusap, bigyan niyo kami ng inyong payo." Sa lahat ng sinabi, alam ng lahat na si Yang Kai ay papaluan ngayon. Pagkatapos ng mga salitang iyon, si Yang Kai ang unang umatake. Ang kanyang payat at manipis na katawan ay nagpakita ng kamangha-manghang lakas sa laban. Lumabas siya at sinadyang ibinuhos ang kanyang kamao sa dibdib ni Zhou Dingjun. Ang atake ay simple at tuwiran, at puno ng sigla ang kanyang kamao. Ang suntok na ito ay isang mahabang suntok na sinasanay ng lahat sa ilalim ng Lingxiao Pavilion. Hindi ito malalim. Ginagamit lang ito upang palakasin ang katawan ng mga disipulo. Ang galaw ay natural at simple. Hindi naguguluhan si Zhou Dingjun at ngumiti. Dahil ang kanyang antas ay 2 level na mas mataas kaysa kay Yang Kai. Walang duda sa laban na ito. Nang dumating ang kamao ni Yang Kai, siya'y lumiko na parang naglalakad ng walang pakialam, at ang kanyang malaking katawan ay tila naging matalino sa sandaling iyon. Ang kanyang kamao ay dumapo sa kanyang damit at hindi nasaktan si Zhou Dingjun. Bago pa man makapagsara ng kamao si Yang Kai, naitama na ni Zhou Dingjun ang kanyang siko sa bisig ni Yang Kai, at kasabay nito, bahagyang itinaas niya ang kanyang tuhod, na tumama sa gitna ng tiyan ni Yang Kai. Yang Kai, pinipilit na tiisin ang sakit sa puso, isang maling hakbang, nagmadaling umatras, mapanganib at delikado upang maiwasan ang pangatlong suntok ni Zhou Dingjun. Oo, nagulat si Zhou Dingjun. Hindi niya inaasahan na ang nakatatandang kapatid na lalaki, na may 3 antas lamang ng pagpapatibay ng katawan, ay makikita ang pagkakataon ng kaaway at alam kung paano siya haharapin nito sa susunod. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nabigo. Gayunpaman, ang maliit na pagkakamaling ito ay hindi nakaapekto sa kabuoang sitwasyon. Pagkaisip ni Zhou Dingjun, nais niyang samantalahin ang paghinga ni Yang Kai upang tuluyang wakasan ang labanan. Gayunpaman, sa sandaling gumalaw ang kanyang mga paa, si Yang Kai, na umatras, ay muling sumugod. Ang dalawang figure ay mabilis na lumapit. Zhou Dingjun nakita ang hindi matitinag at mataas na diwa ng pakikibaka sa mga mata ni Yang Kai. Ang mga kamao ni Yang Kai ay mahigpit na nakapitin, na isa pang mahabang suntok. Ay, hindi. Bagaman alam ng nakatatandang kapatid na hindi ito kasing ganda ng kay Zhou, mas maganda ito kaysa kay Zhou. Pero paano kung mahuli ka sa gitna? Ang espiritu ni Zhou Dingjun ay kasing lalim ng kailaliman, at hindi na siya umiwas. Ginamit din niya ang mahahabang kamao upang ibalik ang kulay. Si Yang Kai Fei ay lumipad palabas ng silid. Si Zhou Dingjun ay nakatayo pa rin ng hindi gumagalaw, at ang kanyang mukha ay medyo seryoso. Kanina, kung ito ay kaparehong antas ng kaaway, tiyak na sila ang lumipad palayo. Maaaring hindi alam ng iba ang lihim ng dalawang kamaong ito, ngunit malinaw nilang nararamdaman. Mas mabilis ang kamao ng nakatatandang kapatid na lalaki kaysa sa kanya. Ibig sabihin, siya ang unang tumama sa sarili niya, saka siya tumama sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang kamao ay hindi kasing lakas ng kanya, at siya ay malakas at matibay. Sa kabaligtaran, ang kalaban ay kasing payat ng panggatong, magaan ang katawan, ang mukha ay kulay-gulay, at halatang kulang sa nutrisyon. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi magkapantay, kaya lumitaw ang ganitong resulta sa harap niya. Senior kapatid na si Ye, susuko na ako. Hindi maganda ang pakiramdam ni Zhou Dingjun, ang talunin ang kanyang kalaban na may 2 antas na mas mababa, hindi talaga isang bagay na dapat ipagmalaki. Bagaman nanalo siya sa laban, palagi niyang nararamdaman na may kakaiba sa kanyang panalo. May mga bulong-bulungan sa malapit, akala ba ng lalaking ito na siya ay nanalo? Haha, mahirap bang hamanin siya si Yang Kai nang hindi naririnig ang pangalan ni Yang Kai? Interesting iyon. Zhou Dingjun ay nagkunot ng noo.
Hindi niya talaga kilala si Yang Kai ng mabuti, pero madalas niyang naririnig ang tungkol sa nakatatandang kapatid na ito. Nang dumaan siya ngayon, nakita niya ang maraming tao sa paligid niya, kaya sumali siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay sobrang swerte at direktang pinili bilang kalaban ni Yang Kai. Pero hindi ba ito isang panalo? Mayroon siyang napakalaking kalamangan sa paglipad ng nakatatandang kapatid na lalaki gamit ang kamao. Kailangan itong gawin ayon sa mga alituntunin ng sekta. Dapat din aminin ng kabilang panig ang pagkatalo dahil hindi na kinakailangan pang makipaglaban. Ulitin mo, sa pag-iisip na iyon, si Yang Kai na lumipad at nahulog sa lupa ay tumayo na. Hindi siya nawala ng pag-asa sa kanyang mga mata, kundi lalo pang lumakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos matamaan, ang kanyang mukha ay medyo mapatla na may kulay-gulay. Bago nakasagot si Joding Army, biglang muling sumugod si Yang Kai, at bigla siyang tumalon sa isang lugar na wala pang 3 talampakan ang layo mula kay Joding Jun. Ang kanyang mga binti ay humahampas na parang panghampas at inatake si Joding Jun. Sibat pa. Ito rin ang pangunahing kung fu na lahat ng mga pinakabatang disipulo ng Ling Xiao Pavilion ay nag-aral. Ipinapakita lamang ito sa pamamagitan ni Yang Kai sa pagkakataong ito na nagiging dahilan upang ang kanyang antas ay mas mataas ng maraming beses kumpara sa kanyang mga kapwa kung mayroon man silang natamo. Lumabas na ang ganitong klase ng sipa ay pwedeng gawin ng ganito. Hindi pa nakakaalam ang mga tao, may narinig na kaunting ingay, muling lumipad si Yang Kai. Ang agwat sa pagitan ng dalawang antas ng estado at pisikal na kalidad ay nagiging dahilan kung bakit hindi kayang labanan ni Yang Kai si Joding Jun. Joding Jun ay tumama sa buto ng binti ni Yang Kai. Nang tumayo muli si Yang Kai, bahagyang nagalaw ang kanyang hakbang, malinaw na nasaktan ang kanyang buto. Ulit, ngumisi si Yang, at ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy ng matinding apoy. Hawakan. Lumipad si Yang Kai. Ulitin mo, bang! Muling lumipad si Yang Kai. May mga tao nang hindi makatiis na panoorin silang umalis ng maaga, at may ilan pang umiiyak, talagang hindi na kailangang pag-usapan ang tibay ni Yang Kai, alinghamon ang hindi siya pinapawisan, hindi siya kailanman susuko. Ang mga salitang ito ay pumasok sa tainga ni Joding Jun, hindi niya maiwasang mapait, hindi niya inasahan na ang kanyang kalaban ay isang napakamabaliw na kalaban. Ang paa ni Yang Kai ay pinagsasampal ng 7 beses, ang pisngi ay namamaga, kahit ang mata ay may itim na bilog, ang hakbang ay natitinag, tila mahuhulog sa hangin, ngunit matigas pa rin tulad ng bato, kung saan siya nahulog, doon siya bumangon, sumisigaw upang magpatuloy sa pag-atake. Kaya paulit-ulit, nagbago na si Joding Jun, nabaliw ka na ba? Kung matalo ka ulit, mamamatay ka. Maraming mga disipulo ng Ling Xiao Pavilion ang naglalaban sa loob, at maraming tao ang namamatay tuwing taon. Ngunit si Joding Jun ay tumingin sa nakatatandang kapatid na lalaki na matapang na sumusulong at hindi natatakot. Siya rin ay bahagyang nagulat. Hindi kayang gawin ni Joding Jun ito sa sariling gastos. Baka matalo siya kung hindi siya aware sa kalaban. Ito ang paraan ng buhay na manatiling berde at hindi matakot na magsunog ng panggatong. Huwag tumama sa pader sa timog, huwag bumalik, ito ay isang uri ng pagtitiyaga. Nakita ang katawan ni Yang Kai na magulo, ngunit ang espiritu ng digmaan sa kanyang mga mata ay lalong lumalakas. Alam ni Joding Jun na huwag siyang patumbahin. Hindi pa tapos ang insidente ngayon. Sa puntong ito, inalog ni Joding Jun ang kanyang kamay at kutsilyo sa buto ng leeg ni Yang Kai. Biglang nawala ang mabangis na lakas ni Yang Kai, nawalan siya ng liwanag sa mga mata, at bumagsak ang buong katawan niya. Nang makita ang eksenang ito, isang lalaking nakatayo sa tuktok ng isang malaking puno na 10 talampakan ng layo ay naglabas ng isang polyeto at binuksan ito ng walang pakialam. Sinulat niya, ang trial disciple na si Yang Kai ay nakipaglaban sa ordinaryong disciple na si Joding Jun, at nanalo si Joding Jun. Ang taong nakatayo sa tuktok ng puno ay may magandang anyo, halatang babae, ngunit ang itim na belo ay hindi nagpapakita ng tunay na mukha, ngunit ang mga pinong kilay ay nagpapakita na ang taong ito ay hindi matanda, at ang pulseres na dahon sa braso ng taong ito ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng batang babae, disipulo ng madilim na bulwagan ng Ling Xiao Pavilion. Ang madilim na bulwagan ng Ling Xiao Pavilion ay isang espesyal na organisasyon, na nasa ilalim ng jurisdiction ng 3 matatandang miyembro ng angkan. Ang mga disipulo sa bulwagan ay responsable sa pag-record ng mga pangunahing at menor na bagay sa angkan, kabilang ang kinalabasan ng laban sa pagitan ng mga disipulo. Kaya kung maghamon ka sa Ling Xiao Pavilion, hindi mo kailangang mag-alala na hindi ka makakakuha ng anumang kontribusyon na puntos. Ang mga nakatagong disipulo sa dilim ay magtatala ng kanilang mga nagawa at ibuod ang mga ito tuwing buwan.
Pagkatapos i-record ang tagumpay at pagkatalo ng digmaan, kinuha ng babae sa madilim na bulwagan ang isa pang mas maliit na polyeto mula sa kanyang baywang at binuksan ito upang tingnan. Nakasulat doon na noong ikapitong araw ng Mayo ng ika-14 na taon ng GH, natalo si Yang Kai sa ika-147 na laban. Bilang karagdagan sa mga bagong salitang idinagdag sa linyang ito, itinatala nito ang mga resulta ng lahat ng laban sa pagitan ni Yang Kai at Yang Kai. Kailan at gaano karaming laban ang ipinaglaban, ang resulta ay wala ng iba kundi isang salita, pagkatalo. Pagkatapos ng 147 sunod-sunod na pagkatalo, wala nang natirang mananalo. Ito ay halos tanging record mula nang itatag ang Lingxiao Pavilion. Ang record na ito ay sapat na upang takutin ang mundo at magpaluha sa mga tao. Ang tagalikha ng tagumpay na ito ay nakahiga ng tahimik sa lupa, hindi alintana ang buhay at kamatayan. Hindi kailanman hinamon ni Yang Kai ang iba. Ang 147 na laro ay lahat hinamon ng iba. Sa madaling salita, siya ay hinahamon tuwing 5 araw. Ang ganitong uri ng araw ay tumagal ng higit sa 2 taon. Tumingin kay Yang Kai sa ibaba, bahagyang nagkibit ang kilay ni Zia Ningchang. Hindi niya maintindihan kung bakit si Yang Kai ay nananatili sa antas na ito. Siya ay naalisan ng ranggo bilang isang subok na disipulo ng Lingxiao Pavilion. Mayroon pa siyang mga problema sa kanyang sariling pagkain at damit. Bakit siya nananatili sa Lingxiao Pavilion? Kung aalis siya dito, tiyak na magiging mas mabuti ang kanyang buhay. Anong klaseng pagtitiyaga ang nasa isip ng payat na binatang ito? Hayaan siyang matalo ng 147 na laro nang hindi nadi-discourage. Baka ito ay isang kalokohan ng lalaki. Napansin niya na si Yang Kai ay isa ring aksidenteng pagkakataon. Bilang isang disipulo ng madilim na bulwagan, si Zia Ningchang ay inatasan na maging responsable sa pagmamanman sa lugar na ito. Tuwing si Yang Kai ay hinahamon at nawawalan ng malay, nakita niya ito sa kanyang mga mata. Isang beses o 2 beses, wala lang iyon. Pagkatapos ng maraming beses, nagsimulang bigyang pansin ni Zia Ningchang ang batang lalaking ito na may 3 antas lamang ng pinatuyong katawan. Gusto niyang malaman, sa kanyang tiyaga, kailan siya magpupumilit na umalis sa Lingxiao Pavilion. Ang ganitong mga kwalifikasyon at bilis ng pagsasanay ay hindi angkop na manatili sa lawa na ito. Ang mundo ng mga ordinaryong tao ang kanyang destinasyon. Sa ibaba, ang lahat ng tao ay nagkalat, at tanging si Yang Kai na lang ang naiwan na nakahiga sa lupa. Dumarating at umaalis ang mga tao, at lumilipas ang panahon. Ang anyo ni Zia Ningxiang ay kumikislap, at nawala na sa itaas ng korona ng puno. Nang muling magising si Yang Kai, nasa kalagitnaan na ng araw. Walang sakit sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Nanghihina siyang tumayo. Tumingin sa paligid, natuklasan ni Yang Kai na hindi siya nawawalan ng malay, kundi nasa ilalim ng lilam ng isang malaking punong malapit.